Crystal nga pala. Mahilig talaga ako makipagbarkada sa mga bading. Para na rin kasi silang mga babae, malamping, maharot, makulit at sensitive. Kaya naiintindihan nila kami mga babae. Ano mang pakiramdam namin ay alam nila kaya natutuwa talaga ako sa mga kaibigan kong si Jerome. Pero minsan, Jeremy ang name niya. Madalas ko siyang kasama. Hey Jeremy! Ano, gimmick tayo? Yan ang madalas kong banggitin sa kanya. Panay oo naman siya sa mga trip ko araw-araw. Kasi close na talaga kami simula man noon. Madalas din kaming mag-inuman at kapag nalalasing kami ay diretso tulog na talaga ang bagsak namin. Hindi kami yung tipong paglasing ay naglalagalag kung saan-saan. Masaya kapag kami ay magkasama. Isang pagkakaibigan na hindi matutumbasan ni naman. Ang problema niya ay problema naming dalawa, ganun din sa akin. Magkasanggang dikit talaga kami saan mang usapan. Maging problema rin sa mga manliligaw namin ay napag-uusapan namin lagi. Naikukwento niya rin sa akin kung paano sila nag-tsuturbahan ng kanyang partner. Di ko nga masikmurang ginagawa nila. Kaya pag nagkukwento na siya ng ganun ay iniiba ko na ang usapan namin. Pero ako, di ko yun maikwento sa kanya dahil nakakailang talaga magkwento ng ganun kahit kanino. Dumating din ang time na birthday niya ay pumunta talaga ako sa kanila. Tumulong ako sa ganap niya. Sadyang nakakapagod talaga pero worth it. Naging successful ang birthday niya. Syempre, hindi mawawala ang inuman. Nakarami talaga ako that time. As in, tumba ko. Binuhat na niya nga ako papunta sa kwarto niya at bumalik siya sa barkada para ituloy ang happy-happy. Ramdam ko na wala na siya pero nag-iinit talaga ako ng mga oras na yon. Kaya di ko na inisip na shooting siya. Inaantay ko siyang makabalik ng kwarto at talagang tumban na rin siya. Pagpasok niya ng room, ako naman itong medyo naka-recover na. Inasikaso ko siya, binihisan ko pa. At habang binibihisan ko ay may kung anong pumapasok sa isip ko. Ano kaya kung subukan ko siya? Palagay ko kasi hindi siya papalag dahil sa sobrang kalasingan. Ginawan ko nga siya ng hindi malilimutan. Matagal kong ginawa yon, mga 1 hour ako na nag-operate sa kanyang iniingatan. Nagagalit pa lang mga alaga kahit lasing pa. Kaya talagang binigay ko rin ng todo ang pinakamagaling ko. Sa huli ay nakabalik na siya sa kanyang sarili. Kaya napatanong siya, may ginawa ba tayo? Nakakaluka ka girl. Ano to? Napapangiti na lang ako sa reaksyon niya. Wala man siyang magawa tapos na. Nakadalawa nga ata siya. Pabumbum sa akin at talagang nagustuhan ko rin ang ginawa niya. Hindi siya yung tipong lasing na tulog kundi lasing na aktibo ang katawan. Talagang lumalaban siya that time. Ang problema nga lang, iba ang sinisigaw niya. Pangalan ng lalaki habang ako ang ino-operate. Hinayaan ko na lang siya sa ganon. Total, nakaw ko lang naman yung sandaling yun. Madami siyang binanggit sa akin sa mga oras na yon na wala na ang tama ng alak sa kanya. Ang isa lang na sagot ko, kung mabuntis ba ako ay papanagutan mo. Ang sagot niya ay, kasalanan mo yan, Day. Nako, ikaw ang may gusto, diba? Ang sagot ko naman sa kanya, diba lasing ako? Hindi lang naman ikaw yung nakainom, diba? Ang sabi niya lang ay, hayaan mo na lang yun. Wala yung magiging bunga. Iisang diretsahang sagot niya. Mas lalo pa nitong pinatatag ang pagkakaibigan namin. Pero aaminin ko, lagi na naming inuulit-ulit yun. Pero walang nagbabago sa kilos babae niya at pusong babae. Di ko nga alam kung bakit hindi siya nagpapaka-straight. Mahilig naman pala siya. Hanggang sa paulit-ulit na yon at dumating na ang kinakatakutan namin. Nagbunga na ang libangan naming dalawa.
Kaya napagkasunduan na naming magsama na kahit nakakatawa ang sitwasyon naming dalawa. Maging siya man ay gulat na gulat sa sitwasyon, alam naman na niya na maaaring magkaganon dahil likido pa rin ang dumadaloy sa akin kahit na lalambot-lambot siya. Nagsama na kami sa iisang bahay. At tuloy pa rin siya sa dati niyang kilos. Sa parlor kasi siya nagtatrabaho. Ako naman nananatili lang sa bahay niya dahil sensitibo talaga ang pagbubuntis ko. Kung titingnan ko naman ang pagiging partner niya sa akin ay maayos naman siya. Well-oriented talaga. Hanggang sa isinilang ko ang panganay namin. Lalaki siya pero di na ako magtataka na paglaki niya ay matulad siya sa papa niya dahil nang tumungtong ito ng 4-year-old ay nakitaan ko na agad ng pagkapilantik. At umabot nga ng 3 ang bunga namin sa di magandang umpisa na pagsasama namin. 2 babae naman ang sumunod pa sa kanya. Ibig sabihin puro babae na sila dahil pusong babae rin naman ang panganay ko. Naging okay naman ang takbo ng relasyon namin hanggang sa mabalitaan ko ay may lalaki siya. Iba pa rin talaga ang hanap niya. Pinapalampas ko lang yun dahil di ko naman kayang ibigay kung gusto niya ng poste. Ang akin lang ay wag niya kaming pabayaan. Ganun na nga ang nangyari. Di ko lang talaga masikmura na marami kami sa katawan niya. Nakakatakot din baka makakuha siya ng sakit. Pero sabi niya naman sa akin na pag-usapan namin na ang panlalaki niya ay iniingatan niya naman. Maingat naman daw siya sa ginagawa niya na yun kaya wala raw akong poproblemahing sakit na maisasalin ko sa kanya. Natahimik ako, di ko matanggap na habang buhay nilang ganun. Pinagsasaluhan siya ng maraming mga lalaki. Dumating pa ang pagkakataon na may iniuwi siyang binatilyo sa amin. Aampunin niya raw, pero ibang pakiramdam ko sa pag-ampun niya. Malamang ay aalagaan at papalakihin niya, yun para meron siyang libreng lollipop power puff. Pinayagan ko naman dahil doon siya masaya. Lagi niyang isinasama ito sa trabaho niya. Ginawa niya itong parang assistant niya. Magaling din naman sa style pero di pa rin ako naniniwala na di niya ginagawa nito ng kakaiba. Di naman ako makareklamo dahil pumayag din naman ako na dumito siya sa amin. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, lumayo at hinanap na ang sarili niya. Di ko rin nakita na may ginawa sila. Siguro tamang hinala lang ako. Malaki na ang mga anak namin at kami na lang din ang natitira sa bahay dahil may mga trabaho na sila. Di ako makapaniwala na meron din naman palang relasyon na tulad namin. Kung hindi pa naganap sa akin ay di ako maniniwala na maaari rin palang mag-asawa ang mga backlash. Ngayon ay ini-enjoy na lang namin ang pagsasama namin dahil na nga rin sa kami na lang namang dalawa ay kung sana namin magustuhan na bumiyahe ay pumupunta kami. Tinutulungan ko na nga rin siya sa trabaho niya dahil napasa kanya naman na ang pinagtatrabahuhan niya lang dati. Kaya siya na ang nagpapatakbo ng parlor na yon. Magaling siya mag-manage ng oras at magpaikot ng mga tauhan niya. Kaya sinusunod talaga siya nito. Di ko naman talaga maiiwasan na isipin na balang araw ay marami na siyang branch sa iba't ibang lugar. Dahil napalago niya na talaga ang shop na yon, marami ang bumabalik-balik sa kanya. Di ko alam kung bakit, malamang siguro ay binubuladas niya ng todo. Ako naman suportado ko siya sa lahat ng kilos niya. Lahat ng ginagawa niya ay tinutulungan ko siya kung paano ito mapaangat. Magaling din naman kasi ako sa strategy kaya nalalaro namin ang takbo ng buhay. Ang masasabi ko lang sa mga ganitong relasyon ay pagbutihin lang ang pagsasama. Gaganda rin ang bukas kahit na backlash ang partner ko. Masaya rin namang itinataguyod ang pamilya niya. Maayos na at well-maintained na ang lahat sa amin nang dumating ang mabigat na pagsubok sa buhay namin. Umuwi siya ng gabi na iyon ng balisa. Sabi niya parang may iba siyang nararamdaman. Di ko alam kung anong pakiramdam ba ang tinutukoy niya. Sakit ng katawan or what.
Sabi niya parang may maling nagaganap. Sabi ko naman parang naging advance ka naman ata mag-isip. Ang sagot niya, ngayon niya lang daw yun naramdaman. 10 oras na pero gusto niya pumunta sa parlor namin. Pero di niya itinuloy dahil di siya masyado sanay bumiyahe ng gabi. Pagpunta niya kinabukasan ay doon na tumambad sa kanya ang nagliliyab niyang shop. Siguro nasa biyahe siya nang mag-overheat na isang aparato na naiwang nakasaksak ng isang tao niya. Naubos na natupok ang loob nito dahil maraming ang madaling kapitan ng apoy na mga pang-spray niya ng buhok. Dito ko unang nakitang na problema ang partner ko. Umuwi siyang lumuluha na para bang nabigo sa nililigawan. Nag-usap kami sa mga dapat gawin. Naka-insured naman ang shop niya kaya nilakad niya agad. Ang totoo, mas naging maganda ang nangyari na hindi namin inaasahan. Nang muli naming itayo ang shop, ay all new at lumawak pa ang pwesta namin. Dahil malaki ang nakuha namin sa insurance. Bumalik ang sigla ng ngiti ng partner ko at muling sinimulan ng trabaho. Mula noon naging mahigpit siya, dapat patay sarado ang main switch kapag off-duty na lahat. Walang signage at walang ilaw na di kuryente. Marami nga kaming pinagdaanan sa pagsasama namin, kaya sobrang strong naman talaga namin. Di ko napansin na lalaking-lalaki na pala ang partner ko. Wala nang pusong babae sa kanya. Kung kailan maedad na kami, saka siya nagbago. At ito ang pag-alok niya sa akin ng kasal. Oo, tama, dati never niya akong inalok nito. Dahil siguro, confused siya sa kasarian niya. 65 years old na kami ay ikinasal at naging tunay na mag-asawa. Masaya kami sa pangyayari sa buhay namin. Pinagsaluhan namin lahat, maging ang mga nakakatawang ganap sa simula ng pagsasama namin hanggang sa nakakaiyak na pangyayari.